Dami pa. Pero mostly yung ginamit nila before yung mga entrance ng kuweba. Lately lang sila naghang ng ganito kasi kung mapansin nyo naabot na yan ng Christianity. Pero before sila before dumating yung Christianity dito, wala silang belief. Wala silang religion. Yung belief lang nila yung ginagamit dati, yung parang babalik din sila sa nature. Yan yung isang reason kung ba't sila sa open entrance ng cave or sa mga cliff na ganito. Kaya kung mapansin nyo yung mga iba dyan maliliit. Pero hindi ibig sabihin ng mga bata yung nandun. Mga matatanda din sila pero yung body binabalik sa fetal position. Kasi parang babalik din sila sa nature. Kaya dati, once na nailagay na sila dito, hindi na yan dinadalaw ng pamilya. Sa bahay nilang ginagawa ng mga traditional ceremonies, yung mga rituals. Nung dumating na kasi dito yung simbahan, yung Christianity, parang nag-connect yung dalawa. It's either parang dual practice yung ginagawa nila. So it's either babalik ka sa tradition or susunod sa simbahan. Pero same yung process nun. Saka yung preparation nito, yung paglagay dyan sa mga kabaong, hindi lang kasi yung pamilya yung gumagawa nun. Parang the whole community, tulong-tulong yan. Gagawa sila ng temporary na scaffolding para mabutas yung mailagay yung coffin sa taas. Tapos dati, nung wala pa yung simbahan dito, hindi sila gumagamit ng chemical na preservative doon sa body. Mga herbal lang yung ginagamit nila. Ma-preserve lang yung body before yung burial. Pero hanggang ngayon, yung latest na nilagay dyan, 2010. Tapos ngayon, parang sa DOH, yung existence ng simbahan, saka yung DOH, unsanitary purpose, kasi mangangamoy yan pag nilagay dito. Kaya tinigil na din. Although yung mga elders gusto pa nilang may lagay sa ganito, pero depende na din yan sa pamilya and sa local government, yung DOH.